Patuloy po ang special coverage ng media ng bayan sa pagsalubong dito kay Pope Francis sa kanyang 5-day pastoral and state visit dito sa Pilipinas. At ngayon ay makakasama natin si Father Nolan Ke ng Archdiocese of Manila. Magandang gabi po, Father. Magandang gabi, Robert, and then kay Kathy at sa lahat ng mga Katoliko sa buong bansa. Father, kayo po kanina po nung pagdating ng ating mahal na Papa, nasaan po kayo? Nasaan ba ako? Actually, kasama ko yung mga teachers ng St. Anthony School and parishioners of St. Anthony School. Nandun kami sa may Quirino. Okay. Can you walk us through the whole experience? What time po kayo nagsimulang nandun? Ano po yung mga behind the scenes na nangyari mula pagdating nyo doon at hanggang nasilayan niyo po ang ating mahal na Papa? Alam mo, Kathy, you will be surprised. Yung iba doon from Our Lady of the Abandon, ang sabi, maaga pa daw, nandoon na sila. No? Pero yung mga taga St. Anthony at yung mga katabing parokya, they started to be there around 8 o'clock in the morning. Imagine, ako dumating na ako after lunch because I have to prepare things for the work in the media. So, yung mga alas 3 pa lang, medyo hindi pa marami yung tao. Yung pag alas 4 na, dumami na yung tao. And I was really surprised, Kathy, yung mga tao doon, coming from different places, not only in Manila, but also in the Philippines. I got surprised. I was talking to one from Samar, from Lawang. Sabi ko, ano po ang ginagawa nyo dito? Why not go to Tacloban? Rather, why come to Manila? Sabi nila, Father, iba po talaga ang Manila. Kaya dito daw siya pumunta. And there was also a teacher, isang retired teacher, 80 years old. Sabi ko, Lola, umupo ka na. Hindi ka ba napapagod? Sabi niya, Father, kayang-kaya. Pag para sa Diyos, lahat kaya. No? Father, sa nakikita mo sa naikwento ng mga nakausap mo sa mga experiences nila at sa preparasyon nila para masilayan si Pope Francis, ano yung nakikita mo ngayon na dito sa Pilipinas kasi we're predominantly Catholic, no? So nakikita, ano ba talaga yung nakikita mong nila parang outlook in life? Alam mo Robert and Kathy, primarily yung visit na ito mahalaga rin sa akin bilang Pilipino. First of all, bilang Pilipino. I've been praying na sana sa pagbisita ni Pope Francis, ang Diyos biyayaan tayo ng leader na pwedeng maging mabuting leader para sa ating bansa. I really pray for that. At the same time, pinagdadasal ko ilang kapwa ko pare, no? Na kami talaga ay maging tunay na lingkod ng Diyos para sa mga tao, no? Every now and then, may mga ini-issue si Pope Francis na dapat ganito ang gawin ng pare. And then, people would ask us, Father, sana ganun kayo. No? Sana, Father, malapit kayo sa mga tao. Sana, Father, nakikita namin kayo. Sana, Father, kasama namin kayo. And not only that, the visit of Pope Francis, hopefully, will serve as a time for renewal for the whole country. Sabi ko, nakakatuwa. Akala ko konti ng Katoliko sa Pilipinas. Ang dami-dami pa pala. No? No? Sabi ko nga, may mga survey lumabas na konti na daw nagsisimba. Sabi ko, baka yung mga tao nag-invento ng pamamaraan kung paano sila maging Katoliko. Pero siguro ngayon sa pagpunta ni Pope Francis, it becomes a learning lesson to everyone, inviting everyone again to go back to the sacraments of the church. Dahil ang simbahang Katoliko, may pamamaraan na kung saan paano tayo lumapit sa Diyos. At ito ay sa pamamaraan ng mga sakramento. Siguro yung iba, nag-try, no? Siyempre tao rin nag-invento. Siguro mapapalapit ako sa Diyos sa ganitong paraan. And siguro it did not work. Kaya nga, inviting everyone to come back to the church and then embrace the sacraments of the church. I am very sure that the visit of the Holy Father will really become a renewal for all Filipino Catholics. Father, bukod po sa iba't ibang preparasyon sa simbahan para po sa pagdating ng ating mahal na Papa, meron po tayong dinadasal at pagkatapos ng pangungumunyon, meron din pong pinapaalala tungkol sa paggawa ng corporal works of mercy. And this will, kumbaga, put into action yung mensahe ng ating Pope Francis na mercy and compassion. Correct. Can you walk us through, again, yung 7 different corporal works of mercy? Ewan ko lang, Kathy and Robert, kung naalala nyo pa, yung corporal works of mercy. Sige nga, kayo ang tatanungin ko. Feed the hungry. Sige, wow, feed the hungry. Clothe the naked. Yes, okay. Visit the sick and the prisoners. Okay.
Robert? More? Be kind to your neighbor in general, Father. Wow, be kind to Bali, Kathy, nagpalusot ka lang, ha? Basically, corporal works of mercy, sinasabi doon, what can we do to others concretely? Diba? You feed the hungry, you give drink to the thirsty, you visit those who are sick, you clothe the naked, you counsel those who are confused. No, you bury the dead. Yeah. So, corporal works of mercy ito. Naalala ko, Robert and Kathy, kanina, yung sabi ni Kathy, wow, yung mga bata, nayakap sila ni Pope Francis. I would like to invite everyone again to go back to yung logo ng Pope's visit, yung Mercy and Compassion. I hope everybody understands na yung blue and red ay mga kamay ito. Did you notice that? Yeah. No? Kamay ito, dalawang kamay na niyayakap yung nasa loob. Ang nasa loob nito ay perlas, no? Yung perlas na ito ay Pilipinas, no? You notice, for example, what are the colors? You have the red, you have the blue, and then you have the yellow. These are the colors of our national flag, right? Mm-hmm. So yung pagyakap ni Pope Francis sa ating bansa, no? Sa gisag ng kanyang pagmamahal. Yung pula, Kathy, pag sinabing red color, ano ang naalala mo, Kathy? It can go both ways, Father. Pwede love, pwede rin pong war. Galit. Yes. Pero definitely, pag red color, it reminds us of passion, no? Yes. Yung pagmamahal, no? Valentine's Day is coming soon. Yeah. Di ba? Yung pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. And yung blue color, Robert, anong naalala mo? Blue. Sabi serenity. Ano po? Sa akin kasi pag nakikita mo blue, it's really serenity. Sabi siguro, di ba pag tumingala ka sa langit, anong nakikita mong kulay? Yes. Yan. Yung blue naman doon reminds us of divine presence. Wow. Pagmamahal ng Diyos at ang kanyang presensya, ito yung tema ng pagbisita ni Pope Francis. Yung mercy and compassion. Kaya nga sabi ko, gustong-gusto ko yung salitang compassion yung compass. Ang root word para sa akin ng compassion is compass. Pag compass, ibig sabihin, may pinupuntirya yan, no? Tulungan mo kung sino ang nangangailangan. For me, that's what compassion is. Tugunan mo ang pangangailangan ng iyong kapwa. That's what compassion is. At alam mo, Kathy and Robert, nakakatawa dahil kanina, may mga tao na may mga dala silang mga pagkain and they are really sharing it to one another. Wow. Pati mga police, mga Navy, binibigyan nila ng pagkain. No? Nakakatawa. Well, parang naalala mo na, wow, ito pala ang magandang mangyari kung lahat tayo magtutulungan, we take good care of each other, then there are many good things that can happen to our country. Marami pa kung kailangan nating gawin para matupad yan na Father, yung nakikita ko kasi, Father, etong mercy and compassion, yung sinasabi niyo kanina, yung mga works, I think mas malawak pa dapat tingnan natin in terms of looking inside and yung ginagawa natin. May mga iba naman kasi sorry to say, may nakikita akong nag-feed nga ng hungry, gano'n, yung mga pagtungo sa kapwa. But pagdating ho sa mga ibang gawain ay medyo nakakalimutan nila yung ibang dapat na magandang gawin nila sa pakikitungo sa ating neighbors, sa ating mahal sa buhay at o co-workers and things like that. And Father, just to add to that, etong nga pagdating ni Pope Francis dito sa Pilipinas, how important do you think it is for yung sa mga ating mga kababayan na talagang dumadaan sa pagsubok, lalo na doon sa ating mga kababayan na nasalanta ng mga bagyo, ng earthquake? How important? Kanina sinabi nyo may nakausap kayo doon na sa Quirino na pumunta mula mismo sa Tacloban pa at sa Samar para lang makapunta sa Manila at masilayan si Pope Francis. Alam mo, Robert, ito'y paalaala sa lahat ng mga Pilipino.
ng ating simbahan, ang daming ginagawa para sa mga dukha, no? In fact, bilang pari, for example, kami sa mga parokya, the Cardinal will always remind us, pag Sunday, meron kami special collection for the typhoon victims. We have the Caritas Manila, na ang daming ginagawa para sa mga dukha at nangangailangan. Now, we have a lot of religious congregations, ang dami pong ginagawa ng simbahan, no? So, ito pa, siguro, well, giving hope to everyone, na kung ang simbahan, yung bilang institusyon, ang daming ginagawa. Siguro tayong lahat bilang miyembro ng simbahan, kung tayo ay tutulong, mas marami pa tayong pwedeng magawa at marami pa tayong pwedeng maabot at mabigyan ng tulong. No? Father, the past few years have been challenging para po sa simbahang Katolika. Yun nga po kanina nabanggit nyo, ilang survey po ang lumabas na parang bumababa po ang pumupunta ng simbahan, iba't ibang issue rin po ang yumayanig sa ating simbahan. Ano po ang inyong ginagawa sa inyong diocese or sa inyong parokya mismo para po maibalik sa simbahan ng ating mga kababayan? Oo. Actually, Kathy, yung wala sa kapangyarihan ng bawat isang pare, no? Ang gumawa ng himala, parang isang tao ay mabago. Mahalagang makita natin, wala sa kamay ni Cardinal Chito Tagle na baguhin ang puso ng bawat isa, no? Bagkus ang paalaala sa amin bilang pare, I think it has to start from each one of us. Kaya nga siguro, Kathy and Robert, mahalaga po ang misa bukas, no? Meron tayong misa bukas sa Cathedral, Manila Cathedral, Mass with bishops, priests, and religious, no? So ito po ay mangyayari 11 o'clock tomorrow. May misa po. And I would like to invite everyone, special highlight po dito yung Confessio Peccati, no? Di ba, kung kayo ay nagsisimba, Kathy and Robert, no? Kayo ba yung nagsisimbang dalawa? Oo naman, Father. Sabi siguro ng dalawa, Father naman, nagtatanong ka, ikaw dapat ang tanongin namin, no? You will notice, for example, kung kayo nagsisimba, meron tayong regular yung penitential rite. I confess to Almighty God, no? Pero bukas, special feature ng misa. Anong mangyayari? Meron tinatawag Confessio Peccati. No? Ano ito? There will be 3 prayers, no? Maganda ito dahil Pope Francis will be inviting the priests and religious and the sisters who were there, paanyaya para sa lahat na aminin na ang bawat isa ay nagkasala. Ang bawat isa ay nagkamali. No? A very humble Pope, reminding all priests, religious, and sisters to be humble as well. Aminin na lahat nagkasala. May nasaktan ang simbahan. May nasaktan ang mga pare. May nasaktan ang mga madre. No? And brought about by that, ang invitation para sa mga religious and priests who will be there tomorrow with the bishops for the Mass of the Manila Cathedral, merong 3 prayers. Yung 3 prayers na ito, nakafocus ito sa 3 vows ng bilang isang pare, no? Yung poverty, chastity, and obedience. Paalala sa amin na bilang mga pare at mga religyoso, siguro ito yung pagtuunan namin ng pansin. Dahil ito yung niyakap namin na sana yung pagyakap namin ito ay maging patuloy. Kung sakali sa aming mga pagkakasala at pagkukulang, hindi namin ito nagampanan ng maayos. Sabi ng simbahan, patawad. Subalit hindi ito nagtatapos sa patawad, bagkos dito ay panimula na kung saan pwede pa naman siguro umpisahan muli na yakapin ang 3 panawagang ito. Father, bilang isang pare, ano pong nakikita nyo sa ginagawang mga pagbabago ni Pope Francis sa simbahang Katoliko, yung mga iba't ibang mga pagbabagong gusto niyang mangyari na para mas palakasin ang pananampalataya, hindi lamang ho ng mga ating ng mga pari tulad ninyo, ngunit pati sa mga followers, mga Catholics around the world. Basically, medyo nakakalimutan ito ng mga tao, no? Kung ako tatanungin niyo, Robert, na wala namang kakaiba sa ginagawa ni Pope Francis dahil ito talaga yung dapat gawin ng isang lingkod ng Diyos. Kung kayo tatanungin, ano yung gusto nyo sa isang lingkod ng Diyos? Gusto nyo sa isang lingkod ng Diyos ay hindi malayo sa tao. Kaya nga lingkod ka dapat malapit ka. But you know, ang naging karanasan ng iba, parang medyo malayo ang iba sa amin. Di ba? So, mahirap. Siguro yung ginagawa ni Pope Francis, paalala at paanyaya para sa lahat, let's go back again to our mission. Let's go back to our call as priests and religious. Lahat namang na nagpari at gusto magpari,
pag tinanong mo, bakit gusto magpare? Gusto ko po maglingkod sa sambayanan ng Diyos. Yung paglilingkod na yon, hindi ka pwedeng malayo. Ang paglilingkod dapat ay kasama mo sila. No, kasama, I've been asking people, no, mga kasama ko rin sa eskwelahan, sa parokya, they would appreciate a priest na nalalapitan, na marunong makinig, kasama nilang kumakain, kasama nilang nagdarasal, kasama nila, kalakbay nila sa oras ng kaligayahan, maging sa dalamhati. Siguro yung magandang maalala natin, kaya yung pagpunta ni Pope Francis dito sa atin, para bisitahin yung mga naging nasalanta ng bagyo, hindi naman para baguhin ang buhay nila, no? Bagus para makiisa sa kanila. Dahil, let's face it, parte rin ng buhay ng Kristiyano, hindi naman lahat ng oras masaya. Merong mga oras na nahihirapan tayo. Pero, sa kabila ng nahihirapan tayo, kung alam mo na hindi ka nag-iisa, may mga taong kasama ka, ang paghihirap na yon ay naiibsan. Father, kanina po nabanggit nyo ang misang magaganap bukas. Ito po ay maituturing na first liturgical encounter ni Pope Francis sa ating mga priests, bishops, at iba pang miyembro ng religious community. Pero 2,000 lang po ang mabibigyan ng pagkakataon na makasama ang mahal na Papa sa loob ng Manila Cathedral. Can you explain to us ano po ba yung mga yung rationale kung bakit napili lang po ang mga dadalo dito? Oo. Akala ko, Kathy, tatanungin mo sa Father, could you explain to us bakit 2,000 lang? Kasi maliit lang yung cathedral. If you have been to the cathedral, talagang not everybody can be accommodated. Alam niyo po, matutuwa ka dito sa Archdiocese of Manila, ang ginawa po ng ating mahal na Cardinal, meron lang po drolats po kami nung aming Christmas party, no? Meron lang na mga napili. Ako nga po, hindi nabunot ang aking pangalan, no? Kaya bukas po, nasa labas lang ako ng Manila Cathedral para mag-cover sa misa. Nasa labas lang po ako. So, basically, these are yung mga nandoon pong obispo at mga pari at mga religyoso, ito po ay representative ng kabuuhang pari at mga obispo at religyoso dito po sa Pilipinas. So, ito po ay maayos namang na i-distribute, no? Pero po sa labas po ng Manila Cathedral, may mga malalaki po mga video wall, no? Video wall. And siguro sa labas naman, pwede naman kayong makasama. Natatawa ko, one time may nagsabi sa akin, sabi sa akin, Kathy, Father, paano yan? Pag hindi ko nakita si Pope Francis, pag nagbigay siya ng blessing, nasa TV lang ako, baka hindi tumagos. Sabi ko, tandaan nyo, ang nagbibigay ng blessing ay ang Diyos, no? Si Pope Francis ay daan para ipagkaloob sa atin yung blessing. At walang pwedeng pumigil sa biyaya na ibibigay ng Diyos para sa ating lahat, no? Sana, kaya nga po, I would really advise, siguro i-monitor yung PT before, no? Lahat namang na mga activities na ko-cover, di ba? On air lahat, am I correct? Yes, full coverage ho tayo. Full coverage naman So, buong stay ng Santo Papa. Full coverage naman. Kaya nga yung mga bata, no, I would suggest yung mga bata, yung mga lolo na medyo nahihirapan na. Tandaan niyo po, mabuti po ang Diyos. The Lord does not demand from us things that we cannot do. Hindi po hihingi ng Diyos na mapahamak ang bawat isa, no? Ibig po sabihin, kung kayo po ay nasa inyong tahanan at hindi niyo po kayang lumabas, stay there. You open the television, no? Pray during the Mass. Pero alam niyo, Father, sa lakas ng pananampalataya ng ating mga kababayan, lalo na yung mga iba, kahit yung naka-wheelchair, yung sinabi nga ni Cathy, nandun sa labas ng William Moore Air Base, para lang masilayan siya. Actually, hindi mo talaga mapipigilan kahit correct. Talagang pipilitin po talaga nilang makapunta doon para lang, as I said kanina, kahit seconds man lang ay masilayan nila siya. Sa left side na ating monitor. Father, napakaganda nung puntong binanggit mo, no? Yung tungkol nga sa nagsabi na kung hindi nila makita ng personal, baka hindi na sila mabless. Kasi kahit mismo si Pope Francis ay nagsabi na, wag nyo rin kakalimutan na ako ay instrumento lamang ng pagdadala ng mensahe ng Panginoon tungkol sa kanyang pagmamahal. Because sometimes hindi rin naman natin maiiwasan, meron sa ating mga kababayan ang dinidikit sa personalidad
ang pananampalataya. Although maybe sometimes, Father, siguro meron tayong pagkakataon na kailangan natin yun to assist us in a proper practice of our faith. But let us not forget that the real person or the real image behind this is up there at wala nang pinipiling kung sino man. Tama po ba yun, Father? Correct. Ang galing-galing mo talaga, Kathy. Pwede ka na magmadre. No? Pero alam mo, isa pang, I would like to clarify this kasi one time, I was also at the Carino, may mga nagtanong sa akin Father, totoo ba na si Pope Francis ay rockstar? Sabi ko, tandaan nyo, ang rockstar, meron siyang image na pinoproject. Am I correct? Pag rockstar, may pinoproject siyang image, kakaiba, no? Pero alam nyo pong ating Santo Papa, si Pope Francis, wala po siyang image na pinoproject po sa atin. Kung sino po siya, yun po ang kanyang pagkatao. Father, what you see is what you get. Yes. No? Actually, if you can compare it, in the business sector, meron silang tinatawag na walk the talk. Yeah. So, yung actually na-observe natin dito kay Pope Francis, if you can correct me if I'm wrong, when you say walk the talk, may mga ginagawa siyang things like yung mga hindi siya masyadong mag-arat pagdating sa gamit, yung sapatos na usual na dapat gagamitin ng Pope ay tinanggihan po niya. Yung mga damit, even staying at the papal apartments lang siya. Correct me if I'm wrong, no, Father? Correct. So talagang pinapakita talaga ni Pope Francis na you can live talagang simply. And yun talaga yung dapat talagang sundan ng ating mga Catholics and even the priests. Yun naman talagang ang mandato, right? Correct. At alam mo, Robert, hindi lang ito para sa mga pari at para sa ating lahat, no? Yung sekreto ng pagiging masaya sa buhay ay contentment, di ba? The simple things in life. Yeah, of course, if you are contented with what you have and you say thank you to God for whatever you receive, then you will always be happy. If you are not contented, then you will always look for something, and that causes you a lot of troubles. Talagang yun, Father, no? Diba? Mahirap. But, I mean, nakikita nga natin dito kay Pope Francis at talagang, when you say, he really walks the talk. Correct. Yung pectoral cross, you would notice, yan pa yung pectoral cross niya nung siya ay naging cardinal. Wow. By all means, pwedeng baguhan, diba? No? Magpapatuloy po ang ating kwentuhan kasama po si Father Nolan Ke mula po sa Archdiocese ng Manila sa pagbabalik po ng coverage ng Media ng Bayan para po sa Pope Francis sa Pilipinas.